Si Lasho ay walang pakundangan na tumingin sa apat na general na nag-ambas sa kanya. Ang kanilang chi at dugo ay nag-iikot, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Pagkatapos itaboy ng gintong katawan ng Buddha, bawat isa sa kanila ay nagdusa ng maliliit na pinsala. Nadama ang pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing, ang pana na iyon ay gumamit ng isang katlo nito. Kasama ang nameless sword, pinatay niya ang eksperto sa six leaf ng mga taong gentle edge, si Halua. Isang galaw ng abandon sacred ines and discard wisdom, ang kumonsumo ng isang katlo ng pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing. Ang mga epekto at kapangyarihan ng malapit na hanay at malayong hanay ay tunay na magkaiba. Bagaman ang pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing na ito ay kapaki-pakinabang, hindi ito tumatagal ng matagal. Kailan maaaring madagdagan ang pagtitiis nito? Napakagandang bagay. Paano haharapin ang natitirang apat na general? Tiningnan lang sila ni Lasho, na ginawang takot na gumalaw ang apat. Kung talagang walang ibang paraan, kailangan niyang mag-aksaya ng merit points at gumamit ng lethal strike. Lahat sila ay nabaliw. Si Liu Bing ay talagang nagsimulang tumawa, at habang tumatawa siya, lumitaw ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng maraming taon na pagbabantay sa hangganan, walang kailanman anumang bagay na kasing katawa-tawa tulad ng ngayon. Bilang isang prinsipe ng isang henerasyon, na nagbabantay sa hangganan sa loob ng maraming taon, kahit na wala siyang merito, nagtrabaho siya ng husto. Ilang dayuhan ang kanyang pinigilan, gaano karaming pagdurusa ang kanyang tiniis. Logically, ang kanyang ama, ang emperador, ay dapat na pinakanagtiwala at nagpahalaga sa kanya. Gayunpaman, ipinadala ng kanyang ama ang apat na general na ito upang kontrolin ang bawat galaw niya. Paano siya hindi gustong tumawa? Wala kaming pagpipilian. Sa utos ni Yongqing, na may misyon, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan, kailangan naming subukan. Ang mga taong may karanasan sa larangan ng digmaan ay tunay na iba sa mga ordinaryong tagapaglinang. Kapag nagpasya sila sa isang bagay, hindi nila madaling babaguhin ang kanilang isip. Hindi sila magpapahinga hanggang sa makamit nila ang kanilang layunin. Kahit si Xiang Lai ay hindi nakatiis ng isang galaw mula sa akin. Karapat-dapat ba kayong lumaban sa akin? Ikinakalat ni si Wuya ang kanyang mga braso, ang mga pakpak sa kanyang likod ay nagkalat, at ang dalawang bahagi ng peacock feather ay muling nag-isa na bumalik sa kanyang palad. Gusto mong mamatay? Maaari kong ibigay ang iyong kahilingan. Ang pag-asa ay naging labis na maliit. Si Wuya ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaakala. Siya ay malinaw na isang six-leaf lamang. Kaya paano niya nagawang ibagsak si Xiang Lai? Ang apat na dakilang tagapagtanggol ay malubhang nasugatan na, kaya hindi malamang na makapagpapatuloy pa sila sa labanan, maliban kung handa silang makipaglaban hanggang kamatayan, ngunit hindi iyon tila sulit. Tanging si Wuya lamang ang maaari pang lumaban. Ang isang direktang paghaharap ay isang patay na dulo. Walang pagbabalik. Sa sandaling inatake nila si Lasho, wala nang daan pabalik. Hindi ako naniniwala dito. Pagkatapos gamitin ang napakaraming kamangha-manghang galaw, gaano karaming primal energy ang natitira sa matandang lalaki na ito. Yongqing, o Yongqing, anong paraan ang mayroon ka upang gawin silang handa? Ito ay tunay na ang espiritu ng isang death warrior, isang kalooban na harapin ang kamatayan sa larangan ng digmaan, matatag at matatag. Ginamit sa maling lugar, hindi ko nais na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion. Kunin sila. Ang dalawang general ay natigilan sa isang sandali, pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, "Opo." Lumitaw si Wuya sa harap ng apat sa kanila at itinapon ang peacock feather. Mabilis na umikot ang peacock feather, at ang mga guhit ng mga karayom ng forceful energy ay bumaril. Ang apat na general ay agad na sumabog sa siksik na mga marka ng palad at forceful energy, na nagwala sa buong kalangitan. Sige na, umatras. Anong mali? Demonic Primal Secret Medicine. Nang marinig ang mga salitang, Demonic Primal Secret Medicine, ang ekspresyon ng lahat ay nagbago. Agad na pinangunahan ng apat na dakilang tagapagtanggol ang mga disipulo ng underworld sect na umatras ng mabilis. Ang primal energy sa itaas ng buong lungsod ng Liang State ay nagsimulang bumulusok.
Ang epekto ng demonic primal secret medicine ay ang mag-overdraft ng potensyal ng isang tao at sapilitang sumipsip ng primal energy ng langit at lupa. Ito ay lilikha ng isang primal energy vacuum sa lugar, sa gayon ay bubuo ng isang primal energy storm. Tanging ang mga tagapaglinang na may sapat na paglilinang ang makakayanan ng ganoong bagyo. Noon, si Ye Changsun ay nagkamali rin sa paniniwala na ang kanyang master ay kumuha ng lihim na gamot na ito upang mapanatili ang kanyang peak state. Ngayon, ang 4 na Death Warrior sa ilalim ni Emperor Yongqing ay nagtataglay ng gamot na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang gamot na ito ay unang ipinagbawal ng mga batas ng Great Flame. Ngayon na ang 4 na Death Warrior ni Emperor Yongqing ay nagtataglay nito, ano ang ibig sabihin nito? Ang primal energy sa kalangitan ay marahas na bumulusok. Si Ciu Honor ay tumingin din sa kalangitan ng may pagtataka. Si Shen Liangshou ay gumapang paatros. Nawala na ngayon ang lahat ng kanyang paglilinang at maaari lamang umasa sa batang babae na ito. Nang makita ni La Shou ang 4 na general na sumabog sa primal energy ng kanilang energy center, medyo nagulat din siya. Siya ay nasa peak lamang ng Divine Court Realm. Kaya niyang tiisin ang bagyo, ngunit kung aatake sila, kailangan niyang gumamit ng mga item card. Sa isang heaven grade na sandata, si Shibuya lamang ay kayang pigilan ang isang nasugatan na 6-leaf ng walang problema. Ang dalawang nasasakupan ni Liu Bing ay kayang pigilan ang dalawa. Nasaan ang huli? Ang taong sumasabog sa gintong forceful energy ay biglang bumaril sa kalangitan at pagkatapos ay sumugod ng mabilis, na umaatake kay La Shou. Itinaas ni La Shou ang isang palad, at ang Nameless ay lumitaw sa kanyang palad. Ang Nameless ay biglang nagbago ng hugis, naging isang kalasag. Ang forceful energy ay umikot, at ang sumasabog na primal energy ay bumagsak sa kalasag. Hamina ka, naramdaman niya na ang matandang lalaki sa harap niya ay naging labis na mahina, tulad ng isang langgam na gumagapang sa lupa na maaaring durugan ng isang tapak. Matandang lalaki, wala ka ng natitirang primal energy. Inilabas niya ang kanyang avatar. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang avatar, isang asul na lotus ang muling lumitaw sa ilalim ng mga paa ni La Shou, at ang kanyang katawan ay kumikinang ng isang mahinang asul na liwanag, na parang binalangkas. Sa isang pagbabaligtad ng kanyang kamay, ang kalasag ay naging Nameless Sword. Isang solong paalang na hiwa. Ang avatar ay nahiwa. Isang capturing hand seal, bigla niyang natuklasan na ang matandang lalaki sa harap niya ay parang isang demonyo na Diyos mula sa isang walang katapusang kailaliman, ganap na hindi maalog. Ang ilusyon ng kahinaan na lumitaw lang ay ganap na nagparalisa sa kanyang pag-iisip at paghuhusga. Ang avatar ay sapilitang dinurog ng matanda, malaking kamay na ito. Ang nakapaligid na primal energy storm ay tila sabay-sabay na pinutol, na tumitigil sa pag-ikot nito. Demonic Primal Secret Medicine. Kailangan lang sirain ang kanyang energy center at energy sea, at ang lihim na gamot ay walang silbi. Tungkol sa avatar, hiwain lang ito ng isang espada. Ang mga mata ni La Shou ay parehong kumikinang ng asul na liwanag habang matindi siyang tumitig sa taong nasa harap niya. Ang mga mata ng general ay puno ng takot. Kahangahangang forceful energy. Sisirain ko ang forceful energy gamit ang aking mga kamay. 5 daliri na kumikinang ng asul na liwanag ay agad na sumara. Ang ulo ng general ay tumagilid, at ang kanyang leeg ay nabali. Ang mahinang asul na liwanag sa katawan ni La Shou ay nawala. Pambihirang kapangyarihan, anong limitasyon ang mayroon, anong pagbaban ng paglilinang. Matandang Senior G, ang iyong estilo ay kasing kahanga-hanga pa rin, hindi ka nawalan ng galing. Si La Shou ay nakatayo na nakabitin sa himpapawid na ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod, nanunood ng labanan sa harap. Ang mga nasasakupan ni Liu Bing ay kumikilos ng normal, nakikipaglaban ng may tumataas na katapangan, dahil hindi sila nasugatan dati. Sa kabilang banda, si Shibuya ay dati nang nasugatan ng Wolf King Avatar at humihina. Naubos na ni La Shou ang lahat ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Kung gusto niyang tumulong, mayroon lamang siyang mga item card, ngunit maaaring hindi sila maging kapaki-pakinabang. Li Jinyi. Si Li Jinyi ay natigilan at yumukod mula sa malayo, matandang senior.
Nasiyahan ka ba sa panunood ng palabas? Matandang senior, mangyaring pakinggan ang aking paliwanag. Ang junior na ito ay sinamahan si Siang Lai sa Liang State na may aktwal na layunin ng pagsubaybay sa kanyang mga galaw. Kung si Siang Lai ay kumilos ng personal, ang apat na dakilang tagapagtanggol ay matagal ng patay. Jiang Aijian's idea, si Li Jinyi ay nagbigay ng awkward na ngiti at tumanggo lang. Ang ganitong uri ng basura ay hindi karapat-dapat sa pansin ng matandang senior. Itinaas niya ang payong papel sa kanyang kamay, tumalon sa himpapawid, at, kasing bilis ng kidlat, dumating sa ibabaw ng lugar ng labanan. Ang payong papel ay umikot, na bumubuo ng isang malaking hugis payong na aura ng forceful energy na ang payong papel ang sentro, na sumasakop sa lugar sa ibaba. Honglei Sect, Bluebird, tunay, walang maitatago mula sa matandang senior. Ang Seven-Leaf Avatar ay muling namulaklak. Ang halos 8 hanggang 9 na metro ang taas na Seven-Leaf Avatar, na pinagsama sa sandata na Bluebird, ay umatake sa lahat ng direksyon. Ang tatlong general ay itinapon pa atras, na dumura ng dugo sa kalangitan. Salamat sa iyong tulong. Si Siwuya ay tumalon, at ang mga pakpak sa kanyang katawan ay naglabas ng isang siksik na barrage ng mga karayom ng forceful energy, na tumusok patungo sa energy center at energy sea ng tatlong lalaki. Ang Bluebird ay nahati sa 2, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8, na nagtatabing sa kalangitan habang muli itong umaatake sa 3. Ang mga avatar ay nagkawatak-watik. Ang 3 ay bumagsak sa mga guho ng lungsod ng Liang State. Kahit nasa demonic primal secret medicine, imposibleng talunin sila sa kanilang ganap na kapangyarihan. Ang lahat ay natahimik. Ang magulong primal energy storm sa itaas ng buong lungsod ng Liang State ay mabilis ding humupa habang ang primal energy mula sa labas ng lungsod ay pumasok. Sa 3 tao, si Siwuya ay nagawang makakuha ng isang patay lamang. Ito ay bahagyang katanggap-tanggap. Si Liu Bing, gayunpaman, ay labis na nagdadalamati. Ang kanyang ekspresyon ay tila medyo. Inilagay ni Siwuya ang peacock feather at lumipad patungo sa malayo. 7th senior brother, hindi siya patay. Mabuti na lang at pinuprotektahan ko siya, kung hindi ay namatay na sana siya. Bagaman ang mga ito ay may mabuting hangarin na salita, ang mga ito ay parang isang sumpa. Salamat, junior sister. Kinuha ni Siwuya si Liu Wenjun at bahagyang umiling. Sa kalangitan, humakbang si Lasho Pasulong, hinimas ang kanyang balbas habang tumitingin kay Liu Bing, hindi ka angkop na manatili sa Divine Capital. Ang pagbabantay sa hangganan ay ang iyong misyon. Si Liu Bing ay bahagyang natigilan. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagbabantay sa hangganan. Para ba ito sa katanyagan at kayamanan? Bumalik lamang siya sa Divine Capital ng isang beses at halos mawala ang kanyang sarili, nakikipagsabuatan pa sa mga dayuhan. Ang isang maling pag-iisip ay maaaring gawin siyang isang walang hanggang kaiyahiyang makasalanan, halos gawin siyang isang makasalanan na gagamitin pa ang kanyang sariling kapatid na babae. Hindi niya alam kung kailan siya naging uri ng tao na dati niyang kinasusuklaman. Ang kanyang kalaban ay hindi dapat na ang Great Flame, hindi kailanman ang mga tao ng Great Flame. Nais ba ng kanyang kamahalan na bumalik sa Divine Capital upang mag-ulat? Mag-ulat ng ano? Pumunta at tingnan ng walang puso na tao na maaaring gamitin kahit ang kanyang sariling anak ng walang pakundangan. Kung gayon, saan tayo pupunta? Ang nasasakupan na ito ay nangangako na susundan ang kanyang kamahalan hanggang kamatayan, saan man. Gusto kong pumunta sa hangganan, upang makita ang mga kalsada na minsan kong nilakaran, na pinatubigan ng dugo ng aking mga kapatid, na nilatagan ng kanilang hindi mabilang na mga buto. Kung hindi ka handa, paghiwalayin natin ang ating mga landas. Ang nasasakupan na ito ay nangangako na susundan ng kanyang kamahalan hanggang kamatayan. Sumulat ka ng isang sulat pabalik, na nagsasabi na ang ika-4 na prinsipe, si Liu Bing, ay namatay sa labanan sa Liang State. Sa totoo lang, si Liu Bing ay maaaring ituring na isang bayani. Ang Divine Capital ay talagang hindi angkop para sa kanya. Sa lugar na ito, mayroong napakaraming bagay na lampas sa kontrol ng isang tao. Ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan. Karapat-dapat ka bang sabihin iyan?
Si Shen Liangshuo ay nag-api ng kahihiyan at natahimik. Walang oras si Shibuya upang mag-alala sa sitwasyon ni Liu Bing, sa halip, patuloy niyang inoobserbahan ang kondisyon ni Liu Wenjun. Si Lasho ay dahan-dahang bumaba, tumayo sa harap ni Shibuya na ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod, inabot ang kanyang kamay, at tahimik na tumingin kay Shibuya. Kinuha ni Shibuya ang peacock feather at, sa isang mahinang kaway, ito ay lumapag sa palad ng kanyang master. Si Shibuya ay isang malalim na nag-iisip. Sa kanyang mga kamay, ang sandata na ito ay masyadong makapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa Underworld Sect ay dumating din. Kung hindi patay si Wei Zuoyan at alam niya na ikaw ay informant ni Jiang Aijian, nagtataka ako kung ano ang iisipin niya. Si Li Jingyi ay bahagyang natigilan. Ang pahayag na ito ay nagpahiwatig na alam ni Shibuya na ang kasalukuyang Wei Zuoyan ay isang peke, at alam din ang tungkol sa kanyang relasyon kay Jiang Aijian. Nagbibiro si Ginoong Ikapito, nandyan pa ba si Wei Zuoyan sa Liang State? Sa labanan sa lungsod ng Liang State, mahigpit na nagsasalita, natalo ang ika-4 na kamahalan. Ang deserted city ay orihinal na may isang malaking pormasayon para sa depensa, ngunit ngayon na walang sinumang mamumuno dito, ang Underworld Sect ay dapat na mabilis na. Sakupin ng 10 lungsod ng Liang State. Ang mga puwersa ni General Wei ay matagal nang na-marginalize. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala ang Divine Capital kay Xiang Lai upang personal na sugpuin ang sitwasyon. Hua Chongyang. Ang puso ni Hua Chongyang ay tumalon, matandang senior. Nasaan na si Yu Zhenghai ngayon? Inutusan kami ng Sect Master na protektahan si Ginoong Ikapito. Hindi namin alam kung nasaan na ang Sect Master ngayon. Walang utang na loob, mapagkanulo na disipulo. Si Hua Chongyang at ang iba pang 3 tagapagtanggol ay mga maimpluwensyang figure na sumunod sa Sect Master Yu sa loob ng maraming taon, na namumuno sa daan-daang libo ng mga tagasunod at may matataas na posisyon. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa sila nakakita ng sinuman na naglakas loob na sawayin ang Sect Master ng ganito. Ang pagsaway ng matandang senior, gayunpaman, ay nag-iwan sa kanila na ganap na hindi magawang magalit. Naramdaman pa nila na ito ay ganap na makatwiran, napakamakatwiran, labis na makatwiran. Sa pag-iisip na pagkatapos matuto ng kaunting bagay mula sa akin, maaari niyang kunin ang Divine Capital. Masyado niyang minamaliit ang sarili. Pagkatapos magsalita, kinaway ni Lasho ang kanyang manggas, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at kinawayan si Ciu Honor, bumalik sa Evil Sky Pavilion. Tumango si Ciu Honor. Kinuha ni Shibuya si Liu Wenjun at malapit nang bumangon ng sabay-sabay na lumuhad ang 4 na dakilang tagapagtanggol sa isang tuhod, Ginoong Ikapito. Kasunod nila, lahat ng iba pang miyembro ng Underworld Sect ay lumuhad sa lupa, isang tunay na kamangha-manghang eksena. Bumalik kayo at sabihin kay Senior Brother na ang bagay na ito ay kasalanan ko. Kung may pagkakataon sa hinaharap, personal akong hihingi ng paumanhin sa kanya. Ginoong Ikapito, nangako ako sa Sect Master na sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan. Nagpasya na akong bumalik sa Evil Sky Pavilion. Ngunit, nang walang Ginoong Ikapito, paano uusad ang Underworld Sect? Ang kontribusyon ni Ginoong Ikapito sa Underworld Sect na umabot sa kasalukuyang estado nito ay hindi may kakaila. Sa nakalipas na ilang buwan, ginamit ni Shibuya ang kanyang intelligence network upang maglatag ng detalyadong mga plano, na ginagawang ang Underworld Sect ang numero 1 demonic sect na may daan-daang libo ng mga tagasunod, at binibigyan ito ng lakas na makipaglaban sa Divine Capital. Sinasabi na si Shibuya ang naging de facto na pangalawang pinuno ng Underworld Sect. Kawalang galang, itinuro ni Ciu Honor ang 4 na dakilang tagapagtanggol, 1, 2, 3, 4, ang mga tanga nyo. Makukuha ng aking amo kung sino ang gusto niya, kailangan ba niyang ipaliwanag sa inyo? Mag-ingat kayo, kundi babasagin ko ang mga ulo nyo. Nakatatakot pakinggan, pero may saysay. Tama si Mr. Ninth. Gustong kunin ng matandang Ginoo ang isang tao, at gusto niyo siyang pigilan. Pwede ba kayong magdesisyon, Mr. Seventh? Kung ayaw niyong mabuhay, ibibigay ko ang hiling niyo. Nang inag sa takot ang lahat, mabilis na tumayo, lumingon, at tumakbo,
nagkamali po ang junior na ito. Hindi na naglakas loob na magsalita ang iba, sumusunod sa likod ni Hua Chongyang, tumatakbo sa gulugulong estado. Lumipad ang alikabok, at sa isang iglap, nawala sila sa dulo ng mga guho. Sa sandaling iyon, lumitaw sa himpapawid ang matayog na katawan ng Bian at dahan-daang lumapag sa lupa. Nagulat si Shen Liangshou at umatras ng paulit-ulit. Kaya pala hindi parurusahan ng matandang senior si Hua Chongyang, kundi tinatawag niya ang kanyang sasakyan. Matandang senior, kung wala ng iba, ako, maayos naman ang ginawa ko, hindi ba? Pinilayan ko ang iyong cultivation. Hindi ka ba galit? Hindi galit, hindi galit. Nararapat lang sa akin. Bukod pa, rito, nasa akin ang Black Magnolia. Hindi nasa akin ang Black Magnolia. Ang langit at lupa ay hindi mapagpala. Tinatreto nila ang lahat ng bagay na parang dayami. Walang laman ngunit matatag, habang gumagalaw, mas lalo silang lumilikha. Dapat mong pagnilayan ng maigi kung ano ang dapat at hindi dapat mong gawin. Sumakay siya sa Bian at naglakbay sa himpapawid. Ganoon din ang ginawa ni na si Iu Honor at si Wuya, lumilipad sa hangin, sumusunod sa likuran. Nakatayo si Shen Liangshou na nakapako sa lugar. Ang kanyang isip ay ginuganita ang maraming ginawa ng Evil Sky Pavilion. Kung ikukumpara sa Evil Sky Pavilion, ano ang kanilang mga aksyon, at ano ang sa kanya? Samantala, sa Fragrant Grass Tomb, ginamit ni Yu Shangrong ang kanyang primal energy, patuloy na inaayos ang kanyang energy center at energy sea. Pagkatapos ng panahong ito ng pag-aayos ng kanyang hininga at pagmumuni-muni, ang kaguluhan ng kanyang primal energy ay tuluyan ng hamupa. Ang pakiramdam ng patuloy na pagiging buhay ay napakasarap, tulad ng panunood ng paglubog ng araw mula sa tuktok ng bundok noong araw na iyon. Isang masarap na tulog, at kinabukasan, sisikat ang araw tulad ng dati. Sa pagputol ng Golden Lotus, kailangan niya lang itong buuin muli. Lahat ng enerhiya ay magtitipon sa kanyang mga paa. Base sa nakaraang karanasan, ang enerhiya na ito ay sapat na para buuin ang Golden Lotus. Ngunit kahit anong galaw ng kanyang primal energy, hindi niya mabuo ang Golden Lotus. Ang mga bilog ng enerhiya ay dumadaloy sa kanyang mga paa, na parang dumadaloy sa dagat. Buksan muli, habang umaalingaw ang tunog na ito, ang mga guhit ng gintong liwanag ay lumubog, at isang malakas na resonating tunog ang lumitaw. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yu Shangrong, isang dahon ang lumitaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yu Shangrong. Pinigil niya ang kanyang hininga at maingat na tiningnan ang Golden Lotus sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang muling paglaki ng isang dahon ay simple, ngunit kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ito ay simple dahil mayaman siya sa karanasan sa pagpapalaki ng mga dahon at hindi na kailangang kumuha ng mga daan tulad ng isang baguhan. Ang hirap ay nasa katotohanan na siya ay nasugatan mula sa pagputol ng Golden Lotus at hinaharap din ang sitwasyon ng muling pagbubuo ng Golden Lotus sa unang pagkakataon. Nauna ba ang Golden Lotus, o ang dahon? Kung walang ugat, saan manggagaling ang mga dahon? Ang avatar ay patuloy na nanginginig, at ang resonating tunog ay naging mas halata. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang nag-iisang dahon ay naging mas maliwanag. Hanggang sa ang buong dahon ay ganap na lumitaw sa kanyang mga mata. Nabuo ang unang dahon. Sa madaling salita, ang cultivation ni Yu Shangrong ay muling pumasok sa One Life Stage ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Kasunod nito, ang Golden Lotus ay patuloy na nanginginig, at ang singsing ng liwanag ay patuloy na bumababa. Ayon sa kanyang mga inaasahan, dapat ay lumitaw na rin ang Golden Lotus. Sa kasamaang palad, nang maramdaman niya na halos maubos na ang kanyang primal energy, hindi pa rin lumitaw ang Golden Lotus. Ang pagpapanatili ng anyo ng avatar ay lubhang nakakaubos ng primal energy, bukod pa sa nasugatan siya. Isang dahon lang ang natira, patuloy na umiikot sa paligid ng avatar. Walang Golden Lotus. Sinira nito ang pag-unawa ni Yu Shangrong. Kahit na siya ay isang 8-leaf expert na tumitingin sa mundo, ang sword demon na kinatatakutan ng lahat, hindi niya maunawaan ang tanawin sa harap niya. Isang avatar na walang Golden Lotus. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umupo ng naka-crossleg,
at nagsimulang sumipsip muli ng primal energy. Isang araw pagkaraan, bumalik ang bahagi ng kanyang primal energy, at ang kanyang mental na estado ay bumuti na rin. Muli, niyang tinawag ang kanyang avatar. Sa ilalim ng avatar, bukod sa isang dahon, wala pa ring golden lotus. Tinipon ni Yu Shangrong ang lahat ng kanyang primal energy, pinagsama-sama ito patungo sa kanyang mga paa, at patuloy na nag-charge, hanggang sa malapit nang maubos ang kanyang primal energy, at ang avatar ay nawala. Ang lugar kung saan siya nakaupo ng naka-cross-legged ay biglang gumuho. Bumagsak si Yu Shangrong. Fragrant grass. Sa ilalim, fragrant grass lahat. Isang grid light cover ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, sinelyuhan ang tuktok. Millennium Cold Iron. Ang Longevity Sword. Ang Longevity Sword, na nakahiga sa lupa sa itaas, ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga bagay mula sa malayo ay lubhang nabawasan. Dumating siya sa tuktok ng cover, itinaas ang kanyang palad, at isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Ang cover ay may mga guhit ng formation patterns. Formations patterns na nagpapahina. Isang disenyo ng Kat-Anji tanging pagkakagawa, isang napakagandang konsepto. Ang mga tao ng Gentleman Country ay maaaring nabuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ganitong kasangkapan. Ang mga bagay na itinuturing niyang mahina ay hindi sulit na banggitin, ngunit ang cover na ito ay hindi inaasahan. Bahagyang bumantong hininga si Yu Shangrong. Batay sa kanyang naunang pananaw, kailangan niya ng mas malakas na cultivation upang makontrol ang longevity sword at dalhin ito sa kanyang kamay. Halos imposible na ngayon. Ito ay isang bitag na katulad ng isang balon, mas parang isang lugar ng kanlungan. Matapos magmasid sandali, ipinikit ni Yu Shangrong ang kanyang mga mata at umupo ng naka-cross-legged sa pagmumuni-muni. Dahil mayroon siyang mentalidad ng pagsisimula muli, hindi siya maaaring maging masyadong ambisyoso. Nagpalaki siya ng isang dahon, ngunit ayos lang kung wala ito. Evil Sky Pavilion. Matapos ang isang araw at isang gabi ng paglipad, sina si Wuya at si Ayu Honor ay sa wakas ay dumating sa Evil Sky Pavilion sa Golden Court Mountain. Sino yan? Isa pang bagong dating. Matuto mula sa isang pagkakamali at maging mas matalino. Ang maiuwi ng may ganitong kabigat na pagsalubong ng matandang senior, siya siguro si Mr. 7th. Ganyan ba kapino si Mr. 7th? Hindi mo naiintindihan. Narinig ko na si Mr. 7th ay lubhang matalino, na may intelligence network na sumasaklaw sa buong Great Flame. Hanggat ayaw niyang mahuli, sino ang makakahuli sa kanya? May saysay. Ang 9 na disipulo ng Evil Sky Pavilion ay hindi maaaring husgahan sa kanilang hitsura. Lubos na sumang-ayon ang dalawa. Fair na, magbigay-pugay sa Pavilion Lord. Magbigay-pugay kay Mr. 9th. Dahil pamilyar na sa nakaraang gawain, natural lang na hindi na kailangang magbigay-pugay sa Mr. 7th na ito, isa lang siyang traidor. Sa pinakamababa, hindi sila maaaring magbigay-pugay sa harap ng Pavilion Lord. Mayroon bang anumang paggalaw sa Evil Sky Pavilion nitong mga nakaraang araw? Nag-uulat sa Pavilion Lord, normal ang lahat sa Evil Sky Pavilion nitong mga nakaraang araw. Sa pamamahala ni Mr. 3rd sa araw-araw na gawain, maayos ang lahat. Iyon lang, yung mga tinatawag na righteous sects ang nagkakalat ng mga chismis tungkol sa Evil Sky Pavilion sa lahat ng dako. Mga chismis, tungkol pa rin sa balita ng pagkamatay ni Mr. 2nd, at ang malawakang pagkatuyo ng paanan ng Golden Court Mountain. Ang mundo sa labas ay nagsasabi na malapit na ang iyong hantungan. Tulad ng inaasahan, minsan ay naiisip ko, ilang beses pa bang kailangang sampilan sa mukha ang mga tinatawag na righteous sects sa mundo bago sila magising? Anong malaking hantungan? Mukha ba akong mamamatay ng maaga? Ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito ngayon ay walang silbi. Sinulyapan ni Lasho ang tahimik na si Wuya at ang prinsesa Yuning, si Liu Wenjun, na hawak niya. Dalhin mo ang prinsesa sa South Pavilion upang magpagaling. Sumusunod ang iyong disipulo, tungkol sa iyo. Ang tingin ni Lasho ay bumagsak kay si Wuya, pumunta ka sa Reflection Cave at magnilay ka muna ng 7 araw. Salamat, Master. Kahit na tinawag niya itong
Master, ng napakatamis, hindi naramdaman ni Lasho ang anumang katapatan sa kanyang saloobin. Ang dahilan kung bakit niya ito itinakda ng 7 araw ay dahil gusto niyang ganap na maipaon ang pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing sa loob ng 7 araw na iyon. Kung walang pambihirang kapangyarihan bilang trump card, pakiramdam niya ay laging may kulang. Pagbati, Mr. 7th. Ang tingin ni Shibuya ay tumawid sa dalawa nang hindi sila pinapansin, at naglakad siya patungo sa Reflection Cave. Mr. 7th, gusto mo bang maghanda ako ng damit para sa iyo? Mr. 7th, mas gwapo ka kaysa sa inakala ko. Ang taong nasa harap nila ay siyang ika-7 disipulo ng Evil Sky Pavilion. Masyado siyang pamilyar sa kapaligiran at mga ruta sa pagitan ng East, South, West, at North Pavilions, na madali siyang nakarating sa likod ng bundok. Huminto si Shibuya at sinabi, ang dakilang disipulo ng Heaven Sword Sect, si Zhou Jifeng. Ang traidor ng Clarity Sect, si Pan Zong. Nagulat sina Pan Zong at Zhou Jifeng. Kumusta na ang lahat kamakailan? Ito ang asal na dapat ay kay Mr. 7th. Tingnan, pakinggan, makita, napaka-mapagbigay ni Mr. 7th. Hindi siya nagsasalita maliban kung kailangan, at kapag nagsalita siya, nagtatanong siya tungkol sa kapakanan ng lahat. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. 7th. Ayos na ayos po ako. Lalo akong nagustuhan ng lugar na ito, ang Evil Sky Pavilion. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. 7th. Ayos na ayos din po ako. Ang lugar na ito ay hindi lang maganda, kundi ang lahat ng Misters ay napaka-approachable. Nanatiling walang pagbabago ang mukha ni Shibuya habang tinitingnan niya ang dalawa. Hindi siya nagalit, hindi rin niya sila sinigawan dahil sa kanilang hindi relevant na mga sagot. Sa halip, sinabi niya, mabuti kung ganoon. Mr. 7th, malamig sa kuweba. Kukuha ba ako ng kumot para sa iyo? Si Duan Masheng, hawak ang Overlord Spear, ay tumingin sa direksyon na ito ng may seryosong ekspresyon. Sina Pan Zong at Zhou Jifeng, nang makita ang kanyang hindi kaibig-ibig na mukha, ay medyo nag-alala. Mr. 3rd, pakikampo ang iyong galit. Pakiusap, huwag mo pong masamain si Mr. 7th. Mga walang hiya kayo. Pagbati, 3rd Senior Brother. Tapos na, isa pang aral ang natutunan. Anong mer? 3rd, pakikampo ang iyong galit. Old 7th, ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Ang isang senior brother na nagpapangaral sa isang junior brother, walang mali doon. Pagbati, 3rd Senior Brother. May mukha ka pa bang bumalik? Pagkatapos ng mga taong nagdulot ka ng kaguluhan sa labas, ngayon bumalik ka sa Evil Sky Pavilion na nakikita ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti, hindi ba? Akala mo ba matalino ka? Ang pangaral ni 3rd Senior Brother ay tama. Huwag mong isipin na dahil ganyan ka makipag-usap sa akin, palalampasan na kita. Nasugatan ako sa labanan sa lungsod ng Liang State. Matapang at magiting si 3rd Senior Brother, hindi siya ang tipo ng taong nananamantala sa kasawian ng iba. Hindi sigurado. Tama si Old 4th. Kapag nakikitungo sa mga hamak na tao, hindi mo maaaring pag-usapan ang pagiging patas. Nagbabala din si Master sa amin, saan sa mundo mayroong ganitong bagay na pagiging patas. Hayaan mong makita ko kung gaano karaming kakayahan ang nakuha mo, ikaw na traidor na ito. Ang Overlord Spear ay sumugod, ang malamig nitong kislap ay dumating muna, na sinundan ng pagtama ng sibat na parang isang dragon. Sa isang sandali, ang dalawa ay nasa gitna ng labanan. Nahulog talaga ako sa iyong walang kwentang salita. Lumayas ka. Sino ang mas malakas, si Mr. 3rd o si Mr. 7th? Sa tingin ko, si Mr. 7th. Isipin mo, kaya niyang baligtarin ang buong cultivation world, at ang siyam na estado ng Great Flame ay nasa kaguluhan. Hindi mo maaaring husgahan ang isang aklat sa pabalat nito. Bukod pa rito, narinig ko kay Mr. 8th na walang sino man ang nakapagpilit kay Mr. 7th na gamitin ang kanyang buong lakas. Ganoon kalakas. Tingnan mo lang, Heaven's favor has flaws. Ang mga makakapal na anino ng sibat ay patuloy na sumaksak patungo kay Shibuya. Pinalabas ni Shibuya ang ilang agos ng forceful energy sa harap niya. Sa hindi inaasahan,
agad na sinira ng mga anino ng sibat ang forceful energy at dumiretso sa mukha ni Shibuya. Tumalon si Shibuya sa hangin, umatras na natamba, ang kanyang mga braso ay manhid mula sa shock, at ang kanyang mukha ay namutla. Iyan lang ba ang kakayahan mo? Ang cultivation ni third senior brother ay maganda. Talagang humanga ako. Kung maniniwala pa ako sa iyo, maghuhugas ako ng buhok ng nakatayo. Itinaas ni Duan Masheng ang Overlord Spear, pinaikot ito, at inilagay sa kanyang balikat, sinasabi, pumasok ka na sa Reflection Cave. Kailangan mo ba akong mag-imbita sa iyo? Tumango si Shibuya, nang hindi lumalaban o nagsasabi pa ng anuman, pumasok siya sa Reflection Cave. Sa wakas, bumuti na ang spear technique ni Mr. Third. Bumuti na sa wakas. Ibig sabihin hindi ako bumuti dati. At ikaw, hindi ka nakakain sa susunod na mga araw. Makipag-spar ka sa akin. Paglubog ng araw, idinilat ni Lasho ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng kalahating araw ng pag-unawa sa heavenly writing, ang kanyang mental na estado ay bumuti na, ngunit malayo pa rin siya sa pagiging busog sa pambihirang kapangyarihan. Binuksan niya ang system interface at pinag-isipan ang impormasyon dito. Ang operasyon sa Liang State, sa pangkalahatan, ay lubhang kumita, lalo na dahil nilinis ni Shibuya ang halos 2,000 dayuhan. Isang hakbang na lang siya upang makapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa pagpasok lamang sa Nascent Divinity Tribulation Realm, maaaring masabi na nakaabot na sa threshold ng cultivation world na ito. I summon si Shibuya. Hindi nagtagal, si Shibuya, na inakay ng isang babaeng disipulo mula sa Derived Moon Palace, ay umalis sa likod ng bundok at nagtungo sa East Pavilion. Nasaan ang iyong Palace Master ngayon? Mr. 7th, sa Evil Sky Pavilion, walang Palace Master, wala ring Derived Moon Palace. Si Mr. 6th ay matagal nang pinatalsik sa sekta ng Pavilion Lord, at hindi alam kung nasaan siya. Ang pinakahuling balita ay pinatay niya ang 5 daga ng Upper Prime at ibinalik ang Precious Zen Robe. Mula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Walang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Naalala niya ang nakaraang intelligence, na karamihan ay mula sa labas ng Evil Sky Pavilion. Nais niyang magtanong tungkol sa partikular na sitwasyon sa Evil Sky Pavilion sa panahong ito, ngunit bago niya namalayan, nakarating na siya sa labas ng East Pavilion. Ang subordinate na ito ay aalis na. Lumipas ang panahon, at parang walang nagbago. Ang tanging nagbago, tila, ay ako. Lumaki ako, hindi na ang maliit na bata noon, at hindi na rin ang aking master ang dating siya. Ang disipulo ay nagbibigay pugay sa master. Walang tugon mula sa loob ng silid. Ang pinto ay binuksan ng isang malakas na forceful energy. Naintindihan ni Shibuya at pumasok. Pagpasok sa silid, makikita ang isang maluwag at komportableng bulwagan na nakaharap sa tanawin ng bundok. Sa dingding ay nakasabit ang isang piraso ng kaligrapya, ang isang maliwanag na buwan ay tumataas sa dagat, mula sa pinakamalayong baybayin ay nagkakasama tayo sa sandaling ito. Sa hindi malamang dahilan, nang makita ni Shibuya ang linya ng tula na ito, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Shibuya ay lubhang matalino, agad niyang naintindihan ang kahulugan ng bawat salita sa linya ng tula na ito. Master, may mukha ka pa bang tawagin akong master? Bakit ka umalis sa Evil Sky Pavilion? Sa pag-alis lamang sa Evil Sky Pavilion, lubos na maipapakita ng disipulo ang kanyang mga talento. Sa kaunting katalinuhan mo lang, nararamdaman ng disipulo na kaya niya itong gawin. Sa tingin mo, ngayon ang siyam na estado ng Great Flame ay nasa kaguluhan. Bigyan lang ako ng kaunting oras, at ang siyam na estado ay babagsak, at ang pamilya ng imperial ay tiyak na magkakagulo. Kahit na mayroong 10 absolute array ang Divine Capital, wala itong silbi. Na message ng siyam na estado, ang Divine Capital ay magiging isolated at walang magawa. Iyon ay oras lamang. 1 taon pa, 1 taon na lang. Biglang sinugod ni Lasho ng isang palm print. Masyado mong tinitingnan ang iyong sarili. Noong una kong nakilala si Emperor Yongshou, nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina. Sa tingin mo ba talaga na limitado lang ang mga paraan ni Yongqing sa Divine Capital? Sa pagiging nasa akin ni Senior Brother,
Alam ng disipulo na ito ang lahat ng kahinaan ng mga nasa 8th level. Kung ito man ay ang 8 dakilang commander o ang Imperial Guards, hindi sila maaaring umalis sa Divine Capital. Alam mo ang marami tungkol sa pamilya ng Imperial. Pagkatapos umalis ang disipulo na ito sa Evil Sky Pavilion, pumasok siya sa palasyo at nagkaroon ng kapalaran na maging Grand Tutor. Hindi lang iyon, kundi nakuha mo rin ang pabor ni Yuning at ginamit siya upang makakuha ng intelligence mula sa loob ng palasyo. Hindi ginamit ng disipulo na ito si Yuning. Hindi ginamit siya. Hindi mo ba alam sa sarili mong puso kung ginamit mo siya o hindi? Minsan, ang mga tao ay ganito. Habang mas nakikipagtalo ka sa kanila, mas lalo silang magdedeni. Alam mo na ang tungkol sa usapin ni Yu Shangrong, kaya hindi ko na ito itutuloy. Nasaan ngayon ang aking memory crystal? Hindi alam ng disipulo na ito. Baka nagsisinungaling si Yu Shangrong. Ayaw mong sabihin. Ang aura ni Lasho ay bumagsak, na nagpadama kay si Wuya na mahirap huminga. Pakiusap, magtiwala ka sa aking paghuhusga. Ang kristal ay sinelyuhan mo mismo. Ang layunin mo ay walang sinuman ang makaalam, kahit ikaw mismo. Kung ang kristal ay madaling mahanap, bakit ka nag-abala ng husto upang selyuhan ito sa unang lugar? Nagbago ang isip ko. Iyon ay pagkatapos mong mawala ang kristal. Pagkatapos mong mabalik ang kristal at makuha ang iyong mga alaala, tiyak na pagsisisihan mo ang desisyong ito. Bukod pa, dapat ka nalang manatili sa bundok at mag-enjoy sa iyong katandaan ng payapa. Sinasabi mo ba na ang aking paghuhusga ay may depekto? Na mamamatay na rin ako, kaya dapat ko nalang hayaan kayong lahat na magdulot ng kaguluhan. Kung igigit mo na ganyan ang kahulugan ng disipulo mo, kung gayon ang disipulo ay maaari na lang tanggapin ito. Kawalang galang, nararamdaman niya ang pagbabago ng kanyang sariling emosyon, isang pakiramdam ng galit. Ang alaala ba ni Jitian daw ang nakaka-impluwensya sa kanya, o matagumpay siyang nakipag-merge kay Jitian daw? Ako pa rin ako, isang naiibang klase ng paputok. Si Jitian daw ay hindi na ang Jitian daw noon, walang pagpipilian. Nakatayo sa posisyong ito, kailangan niyang sundin ang landas na ito at bumuo ng bagong direksyon. Walang galang, traidor na disipulo. Umungol si Wuya at nagdire ng isang subo ng dugo. Ang isang master ay isang master. Kahit na mayroon kang 1,000 dahilan, anong uri ng baluktot na logika ang nagpapahintulot sa isang disipulo? Nasampiin ang kanyang master na mamatay na agad. Parang nasanay na siya dito, na hindi niya ito nakita na kakaiba, at naramdaman pa niya na ang hampas ay medyo magaang. Kahit na ang pagsigaw ay naging mas maikli. Sa pag-iisip sa mga salita ni Ming Shiren at Zhu Honghong, nagsimulang malito ang kanyang isip. Ngunit wala na iyon sa anuman. Marahil ang ingay ay masyadong malakas, dahil maraming tao ang nagmadali patungo sa East Pavilion. Bago sila makapagsalita, narinig nila ang malalim na boses ni Lasho, sino man ang maglakas loob na magmakaawa para sa kanya ay parurusahan kasama niya. Hinding-hindi magmamakaawa ang disipulo na ito para sa kanya. Iminumungkahi ng disipulo na ito na siya ay parusahan ng husto. Masyado kang nagsasalita. Habang lumulubog ang gabi, ang buong East Pavilion ay lumabo rin. Tiningnan ni si Wuya ang kanyang master na bumababa sa mga hagdan. Ang matandang lalaking ito, na ang buhay ay malapit ng matapos, ay biglang nagbigay sa kanya ng isang ilusyon, na parang naglakbay siya sa oras, pabalik sa nakaraan. Noong panahong iyon, bata pa siya at pinaluhod ng kanyang master dahil sa isang pagkakamali, tulad ngayon, nakaluhod sa East Pavilion. Ang oras ay bumalik sa simula, at ang eksenang ito ay nagaganap muli. Nagplano ka na guluhin ang mundo. Ano ba talaga ang gusto mo? Mula nang umalis sa Evil Sky Pavilion, ang pag-unawa ni si Wuya sa kanyang master ay batay lamang sa intelligence. Kahit sa maikling panahon ng pakikipag-ugnayan na ito, sigurado na si Wuya na ang kanyang master ay ibang-iba sa dati. Gusto ni Senior Brother ang mundong ito, kaya tutulungan siya ng disipulo na ito. Dahil lang gusto ni Yu Zhenghai na kunin ito. Kung makukuha lamang ni Senior Brother ang mundo, makakapagbalot siya. Sa pamamagitan lamang ng pagwasak sa Divine Capital. Umalis ba si Yu Zhenghai sa Evil Sky Pavilion para lamang sa paghihiganti? Kung para lang sa paghihiganti,
bakit kailangan niyang kunin ang Divine Capital? Sa kasalukuyang lakas ng Underworld Sect, hindi imposible para sa daan-daang libong tagasunod na magkasama at sirain ang Lulan. Pinamunuan ng Lulan ang paggamit ng witchcraft sa mga aktwal na kampanya ng militar, mas mababa sila sa mga cultivators ng Great Flame. Sa tingin mo ba madali akong maloko? Hindi maglalakas loob ang disipulo na ito. Ang bawat salita na sinasabi ng disipulo na ito ay totoo. Ang labanan sa Liang State ay nagparamdam lang sa kanya na isipin ang pagbabalik sa Evil Sky Pavilion, na natiling walang pagbabago ang kanyang katapatan. Ito ang traidor na disipulo na personal niyang tinuruan, bawat isa ay mas matigas ang ulo kaysa sa huli. Hindi magsasalita si Yu Shangrong, at ikaw din. Si Yu Shangrong ay laging may kaaway kay Yu Zhenghai. Sino sa tingin mo ang tama at sino ang mali? Wala sa kanila ang tama. Ang mga paraan ni Senior Brother ay masyadong matindi, gagawin niya ang anuman upang makamit ang kanyang mga layunin. Si Second Senior Brother ay masyadong sensitibo at binabaliwala ang mga batas ng aming sekta. Bagaman magkaiba ang kanilang mga opinyon, mayroon silang isang bagay na pareho, sino man na mag-insulto sa Evil Sky Pavilion ay parurusahan ng husto. Ming Shuren, narito ang disipulo, sampelan mo siya para sa akin. Nagulat si Ming Shuren at nag-atubili. Hindi niya alam kung bakit ipapasample siya ng kanyang master. Sasalampalan ng disipulo na ito ang kanyang sarili. Nararamdaman mo ba na may nagawa kang mali? Hindi maglalakas loob ang disipulo na ito. Sino man na mag-insulto sa Evil Sky Pavilion ay parurusahan ng husto. Ang mga nangungunang eksperto ng 10 dakilang sekta ay 2 beses akong sinugod. Nasaan kayong lahat? Hanggat hindi ako patay sa isang araw, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isang araw, tama ba? Hindi. Maglalakas loob ang disipulo na ito. Ang pagkubkob ng 10 dakilang eksperto ay isang biglaang desisyon. Pagkatapos nito, kumilos si Senior Brother laban sa mga righteous sects. Sa Sacred Altar sa Runan City, si Senior Sister Zhao Yu ay nahuli, at si Second Senior Brother ang pumunta sa Sacred Altar at pumatay ng maraming eksperto. Dahil matapat ka sa Evil Sky Pavilion, kung gayon magtapat ka tungkol sa kristal at sa mga usapin ng Divine Capital. Nanatiling tahimik si Siwuya. Noong unang panahon, mula sa anak ng langit hanggang sa mga karaniwang tao, dapat mayroong mga guro at kaibigan upang linangin ang kanilang kabutihan at karera. Dahil tinuruan ko ang isang traidor na disipulo tulad mo, ang taong tunay na hindi maaaring magpahinga sa kapayapaan ay ako. Old Seventh, anong problema mo? Old Seventh, dumating na sa puntong ito. Wala nang pagkakaiba kung magsasalita ka o hindi. Nagsasabi ka tungkol sa pagiging filial kay Master, ngunit ito ba ang saloobin na dapat mayroon ng isang disipulo? Hindi alam ng disipulo na ito kung ano ang sinabi ni Second Senior Brother, ngunit naniniwala ang disipulo na ito sa kanyang sariling paghuhusga. Kung isang araw, ang paghuhusga ng disipulo na ito ay napatunayang mali, ang disipulo na ito ay handang mamatay upang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Biglang lumapit si Ming Shuren at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Old Seventh, tingnan mo ako sa mata. Maaari mo bang garantiya na ang lahat ng iyong paghuhusga ay hindi magiging mali? Mag-isip ka ng maigi, pagnilayan mo bago ka sumagot. Nawalan ng salita si Siwuya. Sa mundong ito, kahit ang pinakamatalinong tao ay hindi maglalakas loob na sabihin na ang kanyang paghuhusga sa bawat bagay ay hindi magiging mali. Naalala niya ang eksena sa Lotus Platform, at pagkatapos ay ang eksena sa Heaven's Will Garden. Hindi lang niya naisip na may maliit na pagkakamali, naramdaman pa niya na ang lahat ng kanyang paghuhusga ay mali. Mali mula sa simula, nakahanap ba ng paraan upang makapasok sa Nine Leaf? Sa pagtanong ng tanong na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa matandang lalaki, naghihintay sa kanyang sagot. Ang tanong na ito ay masyadong mahalaga, na kinasasangkutan pa ng hinaharap na direksyon ng buong cultivation world. Nahanap ko na nga ang paraan para sa Nine Leaf. Isang bato ang nagdulot ng 1,000 alon. Kabilang sa mga naruroon, maliban kay Ming Shuren, ang lahat ay nagpakita ng isang tingin ng gulat. Ang dating walang sigla na estado ni Siwuya ay parang nabigyan ng isang iniksyon ng adrenaline, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki. Paano iyon posible?
Kahit na sabihin ko sa iyo ang paraan, maglalakas loob ka ba? Ang putulin ng Golden Lotus, maglalakas loob ka ba? Putulin ang Golden Lotus. Ang paraan na ito, hanggang ngayon, ay isang deduksyon lamang. Umaasa si Lasho na may maglalakas loob na subukan ang paraan na ito. Mayroon siyang malaking bilang ng reversal cards at maaaring dumaan sa normal na landas upang makarating sa 9-leaf. Tiyak na umaasa rin siya na ang kanyang mga disipulo ay maaaring umunlad sa 9-leaf. Gayunpaman, ang pagputol ng Golden Lotus ay tulad ng pagpapakamatay. Nang walang kaunting tapang at lakas ng loob, sino ang maglalakas loob na gawin ito? At ang tagumpay ay hindi garantisado. Bilang isang transmigrator, alam ni Lasho na ang pagdating ng anumang teorya ay nangangailangan ng maraming eksperimento sa guinea pig. Ang problema ay, sino ang handang maging guinea pig? 7th Junior Brother, maglalakas loob ka ba? Ang mga mata ni Shibuya ay lumaki at ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunot. Ang pagputol ng Golden Lotus, anong uri ng nakakabaliw na paraan ito? Paano ko malalaman? Tanungin mo si Master. Ang pagputol ng Golden Lotus ay isang landas sa pag-unlad. Ngunit maaari itong magdulot ng iyong buhay. Huwag itong subukan ng basta-basta. Tumango ang lahat. Nasiyahan ka ba sa aking sagot? Hindi maglalakas loob ang disipulo na ito. Ang isang guro ay ang isang nagbibigay ng kaalaman, nagtuturo ng mga kasanayan, at naglutas ng mga pagdududa. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, sasagutin ko ito para sa iyo. Ang Pavilion Lord ay may malawak na pag-iisip, tunay na modelo ng isang master. Ngunit para kay Shibuya, ang mga salitang ito ay parang pangungutya, na nagpa-tremble sa kanyang puso. Gaano katagal sa tingin mo ako mabubuhay? Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng direkta. Kahit na ang buong mundo ay nag-iisip na malapit na ang oras ni Lasho, hindi niya maaaring sabihin ang ganoong bagay sa harap ng kanyang master. Gaano katagal sa tingin niyong lahat ang mabubuhay ng iginagalang na ito? Katahimikan. Matagal nang gustong tanungin ni Lasho ang tanong na ito. Masyado itong katawa-tawa. Naging tanga na ba ang mga tao, o nasanay na sila sa pamumuhay sa pagkabulok, takot na lumabas sa pagkakakulong na ito? Walang sino man ang naglakas loob na sagutin ang tanong na ito. Dalhin mo siya sa reflection cave, selyuhan ang kanyang cultivation, at bigyan siya ng 50 hampas ng pamalo. Sa iyong utos, si Zhu Honghong ay kusang loob na lumapit sa tabi ni Shibuya. Matapos ang lahat, may magandang relasyon si Zhu Honghong sa kanya, kaya nararapat lang na samahan niya si Shibuya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maging matigas ang ulo at labanan ang kanilang master. Bakit pa? Ano ang punto? 3 araw na ang nakalipas, nakatanggap ng balita ang Darknet na ang 10 dakilang sekta ay nag-organisa ng isang demon-slaying alliance. Pagkatapos ng usapin sa listahan ng pagkamatay ni Second Senior Brother, ang mga chismis ay lumilipad sa lahat ng dako, at ngayon ang righteous path ay bumabangon. Matapos sabihin ito, sumunod siya kay Zhu Honghong at umalis. Sumimangot si Ming Shiren nang marinig ito, ang mga taong ito ay masyadong hamak. Kailangan natin silang bigyan ng leksyon. Paano bigyan ng leksyon? Hulihin sila at ibalik sila. Hindi sumang-ayon si Lasho sa kanyang diskarte. Bugbugin sila. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay ng maliit na batang babae ay mas mababa kaysa sa dati. Maaari na kayong lahat umalis. Umalis na po ang subordinate na ito. Umalis na po ang disipulo na ito. Ming Shiren, manatili ka. Tumayo si Ming Shiren nang may paggalang at sinulyapan ang basag na pintong kahoy sa sahig, aayusin ng disipulo na ito. May 2 akong gawaing ipinapagawa sa inyo. Panginoon, mangyaring ibigay ang inyong mga utos. Ang disipulong ito ay gagawin ng lahat, dadaan sa apoy at tubig, at tiyak na tatapusin ang mga gawain. Ang unang gawain ay ipagkalat ang paraan ng pagputol ng ginintoang lotus. Biglang nabigla si Ming Shiren. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan para makarating sa Cloud Sect at makuha ang chessboard ng patriarka ng 3 Cloud, Sky, at Luo Sect, sa wakas ay nakakita sila ng daan para umabant sa 9-leaf. Bakit nila ito basta na lang sasabihin sa iba? Ang pagputol ng ginintoang lotus ay sa huli ay isang pamamaraan na parang pagpapakamatay. Wala pang sumubok nito,
kaya hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagdudulot ng matinding kaguluhan. Pagkatapos putulin ang gininto ang lotus, katumbas ito ng pagsisimulang muli sa paglinang. Maliban sa mga pinsala, mas magiging mahalaga ang talento. Sa karunungan ng mundo, tiyak na mamumulaklak ang 100 bulaklak. Ito ang modernong pag-iisip. Ayon sa mga tagapaglinang ng kasalukuyang mundo, maging ang mga teknik o teorya ng paglinang, lahat ay itinago at hindi ibinahagi. Ang chessboard ni Yun Tianluo ay isang bagay na mas gugustuhin nilang mamatay kaysa ibigay sa iba. Ngunit walang alinlangan na labis nitong nililimitahan ang bilis ng paglinang. Ang brainstorming ay palaging mas mabilis kaysa sa isang tao na nagtatrabaho ng mag-isa. Bukod pa rito, hindi naman plano ni Lasho na tahakin ang landas na ito. Sinabing mamumulaklak ang 100 bulaklak, ngunit sa katotohanan, ito ay isang bagong landas na binabalutan ng hindi mabilang na mga buto. Ang pangalawang bagay ay bumaba ng bundok at imbestigahan ang plano ng alyansa ng 10 malalaking sekta, at magulat sa pamamagitan ng lumilipad na liham anumang oras. Sumusunod ang inyong disipulo, samantala, sa Divine Capital, sa Evergreen Palace. Ito ang listahan ng mga tagapaglinang ng Nascent Divinity Tribulation Realm na namatay ngayong buwan. Hindi na kailangang tingnan, sabihin mo na lang sa akin. Sa kabuuan, 5 tagapaglinang ng Nascent Divinity Tribulation Realm na mas mababa sa 3-leaf ang gumamit ng pamamaraan ng pagtali sa gininto ang lotus gamit ang isang banal na spell para magbukas ng isang leaf. Ngayon, hindi sila makasipsip ng enerhiya at sa huli ay namatay dahil sa pagsabog ng kanilang energy center. Sa kabuuan, 3 5-leaf Nascent Divinity Cultivators ang namatay matapos gumamit ng sapilitang pagbabago sa pamamaraan ng gininto ang lotus. Sa kabuuan, 1 6-leaf, 100 taong gulang na tagapaglinang, ang namatay matapos mabaigo sa pagbukas ng isang leaf sa pamamagitan ng pag-inom ng pampahabang buhay na pampatagay. Bigyan sila ng maringal na libing, at bayaran ang bawat pamilya ng 10,000 tael ng ginto at 1,000 ektarya ng matabang lupa. Kamahalan, paano kung mayroong tumanggi na tanggapin? Paano naman magmamalasakit ang isang tagapaglinang na umabot na sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa mga makamundong bagay na ito? Ito na ang pinakamababa. Ikaw na ang bahala rito. Magalang na umatras ang punong eunuch mula sa pag-aaral. Bumalik si Liu Yan sa kanyang lamesa, kinuha ang isang brush, at sumulat ng ilang guhit. Naglagay siya ng puwersa sa kanyang kamay, tumagos ang tinte sa papel, at tumagos ang brush sa lamesa. Linisin ito. Kalahating araw ang lumipas. Kamahalan, isang ulat mula sa Liang State. Sabihin mo, ang 10 lungsod ng Liang State ay bumagsak at lahat ay sinakop ng Underworld Sect. Si General Xiang Lai ay namatay sa labanan, at ang ika-4 na prinsipe at ang kanyang 6 na general ay lahat ay namatay sa labanan. Kumunot ang noo ni Liu Yan. Kahit nang mamatay ang ika-2 prinsipe, si Liu Huan, ay hindi siya kumunot ang noo tulad ngayon. Ang punong eunuch, na naglingkod sa emperador sa loob ng maraming taon, ay alam ang kanyang ugali. Kapag mas tahimik siya, mas kinakabahan at hindi komportable ang eunuch. Pakiramdam niya ay lason ang hangin sa pag-aaral, na parang ang isang hininga ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Naiintindihan, nakahinga ng maluwag ang punong eunuch sa kanyang puso. Ang isang tugon ay mas mahusay kaysa sa walang tugon. Kamahalan, mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong iulat. Mayroong sabi-sabi sa kalye na ang mundo ng paglinang ay nakakita ng isang paraan para umabant sa 9-leaf. Si Liu Yan, na nakatalikod na, nararamdaman ang bigat sa dibdib mula sa mga kamakailang pangyayari, ay narinig ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Humarap siya at sinabing, anong paraan? Ang pag-ayunayon ng talim at pagputol ng gininto ang lotus. Hanggat nabuhay, maaaring magbukas muli ng mga dahon at umabant sa 9-leaf. Kung ito ay sa nakaraan, at may nagsabi sa kanila ng paraan ng pagputol ng gininto ang lotus, tiyak na puputulan niya muna ang taong nagsabi nito. Ngunit ngayon, mas naniniwala siya sa pahayag na ito kaysa sa sinuman. Mula nang umupo sa trono, pinabayaan niya ang mga gawain ng estado at inilaan ang sarili sa pag-aaral ng 9-leaf na paraan. Sa kapangyarihan ng isang bansa at daan-daang taon ng patuloy na imbestigasyon,
Sa wakas ay natuklasan niya na ang mismong gininto ang lotus ang pangunahing dahilan na naglilimite sa mga 8-leaf cultivators na maabot ang 9-leaf. Sinubukan niya ang iba't ibang pamamaraan, pagtali sa gininto ang lotus, paggamit ng mga banal na spell para pigilan ito, pagbabago sa gininto ang lotus, at kahit sa isang sandali ay naisip niyang putulin ang gininto ang lotus, ngunit mabilis niyang itinanggi ang ideya sa kanyang sarili. Ngayon ay may ganoong sabi-sabi sa kalye. Walang usok kung walang apoy, dapat ay mayroong dahilan para rito. Sino ang nagkakalat nito? Ito ay unang kumalat mula sa isang post station sa Divine Capital. Ang sabi-sabing ito ay kumalat sa buong Divine Capital sa loob ng kalahating araw. Gayunpaman, marami ang hindi naniniwala. Naisip ng aliping ito na araw-araw na pinag-iisipan ng kamahalan ang bagay na ito at hindi naglakas loob na mag-antala. Ang kamahalan ay matalino at makinang at tiyak na magkakaroon ng malinaw na paghuhusga. Mayroon na bang sumubok sa pamamaraang ito? Umiling ang eunuch. Ang pamamaraang ito ng pagputol ng gininto ang lotus ay tulad ng pag-ayon-ayon ng talam para magpakamatay, normal lang na hindi ito paniwalaan. Matagal nang pinag-aralan ni Liu Yan ito sa loob ng maraming taon, at hindi mabilang ang bilang ng mga eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm na namatay dahil dito. Sa bookshelf sa likod niya, isang seksyon ang puno ng mga listahan ng kamatayan. Kinulong ng kalangitan ang paglinang ng mga tagapaglinang ng tao sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Kung mas mahaba ang oras, mas maraming tao na nananatili sa kaharian na ito ang natural na nag-iipon tulad ng buhangin na nagiging tore. Sa kabila nito, hindi lahat ay maaaring tumuntong sa 8-leaf, lalo na ang makapasok sa 9-leaf. Ipaglabas ang aking utos, magtipon ng 100 tao na handang putulin ang kanilang mga gininto ang lotus. Ang Great Flame ay hindi kailanman nagkukulang sa populasyon. Ang mga nasa 1-leaf ng Nascent Divinity Realm ay maaaring lumahok, hindi kailangang 8-leaf experts. Ang mga normal na tagapaglinang ay maaaring hindi gustong putulin ang kanilang gininto ang lotus, ngunit marami ang malapit ng mamatay, matatandang tao na malapit na ang oras, mga tagapaglinang na may malubhang sakit o pinsala, o mga tao na pesimista sa buhay. Sa halip na mamatay ng walang kabuluhan, maaari silang sumubok na putulin ang kanilang gininto ang lotus. Ang malalaking gantimpala ay tiyak na makaakit ng matatapang na tao. Matapos umalis ang punong eunuch, itinaas ni Liu Yan ang isang palad, at isang maliit na 100 Tribulation Insight Avatar ang lumutang sa ibabaw nito. Kung ang pagputol ng gininto ang lotus ay magtatagumpay, nangangahulugan ito na kailangan niyang isuko ang kanyang 8-leaf cultivation at magsimulang muli sa pamamagitan ng pagtubo ng mga bagong dahon. Kahit ako, ang emperador, ay hindi ko alam kung magagawa ko ito. Extra, isang malaking pagtuklas sa pag-abante sa 9-leaf. Ang paraan ng pagputol ng gininto ang lotus ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa isang napakabilis na oras, ang pamamaraang ito ay nahati sa 3 paksayon, ang paksayon ng kasinungalingan, ang radikal na paksayon, at ang paksayon ng pagsubok. Sangay ng Underworld Sect, naglakad-lakad si Yu Zhenghai na nakakrus ang mga kamay sa likod. Nakatayo ng sunod-sunod sina Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, at Di Qing, nakayuko ang kanilang mga ulo. Pakiusap, Sect Master, parusahan kami. Ang alipin na ito ang nabigo na pigilan si Mr. 7th. Pakiusap, Sect Master, parusahan ako. Sa labanan ng Liang State, nanalo ang Underworld Sect, at nanalo ng maganda. Ang 10 lungsod ng Liang State ay bumagsak lahat sa kamay ng Underworld Sect. Gayunpaman, hindi masaya ang Sect Master. Nanatiling seryoso ang mukha ni Yu Zhenghai, pinapanood ang 4 na lumuhod. Sa isang biglaang galit, sinuntok niya ang pader sa tabi nila. Kung wala ang aking 7th junior brother, paano mo inaasahang pagsasamahin ko ang mundo? Tulad ng mga gunggong sa labas, naniniwala sa sabi-sabi tungkol sa pagputol ng gininto ang lotus. Ang 4 na mahusay na protector ay lumuhod sa isang tuhod, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Ipinilit ni Mr. 7th na bumalik sa Evil Sky Pavilion, at hindi namin siya napigilan. Bukod pa rito, nakakatakot ang cultivation ng matandang senior.
Kahit ang isang eksperto tulad ni Siang Lai ay hindi nagtagal ng isang galaw laban sa matandang senior. Tumayo na kayo, dahil iginigiit niyang bumalik, rerespetuhin ko ang kanyang pagpili. Kung hindi niya ito rerespetuhin, ano pa ang magagawa niya? Bumalik at agawin si Siwuya. Kaya ano ang ating susunod na hakbang? Bago pumunta si 7th Junior Brother sa Liang State, gumawa siya ng isang plano para ihiwalay ang Divine Capital. Ginaya niya ang lahat ng mga posibilidad, at anuman ang mangyari, kung isasagawa ang plano ng paghihiwalay, sa huli ay kukunin ng Underworld Sect ang Divine Capital. Nakakahiya. Umiling din ang tatlo pa at nagbuntong hininga, napakakahiya. Achoo! Marahil ang malamig na hangin sa Reflection Cave ay medyo malamig, dahil si Siwuya, na ang cultivation ay tinatakan, ay bumahing ng malakas. 7th Senior Brother, bakit ayaw mong ibunyag ang kinaroroonan ng kristal? Inutusan ka ba ni Master na kumuha ng impormasyon mula sa akin? 7th Senior Brother, sa aking katalinuhan, sa tingin mo ba ay makakakuha ako ng anumang impormasyon mula sa iyo? Kung gusto ni Master na pumili ng isang tao, pipiliin niya si 4th Senior Brother, di ba? Hindi pa nagtatagal ang pagbalik mo sa Evil Sky Pavilion, ang iyong mga kasanayan sa panunulot ay bumuti na. Hindi ko gusto ang naririnig ko, 7th Senior Brother. Ang pagkakapantay-pantay ng katapatan sa panunulot ay isang malaking insulto sa akin. Sapat na, sa totoo lang, alam ko lang na ang kristal ay napunta sa Western Frontier, hindi sa loob ng mga hangganan ng Great Flame. 7th Senior Brother, sa iyong katalinuhan, hindi dapat mahirap na tulungan si Master na hanapin ang kristal, di ba? Kaya mabilis, naging ganap ka ng tapat sa Evil Sky Pavilion. Sa tingin ko mas maganda ang Evil Sky Pavilion kaysa dati. Tingnan mo ang East, South, West, at North Pavilions. Mas maraming tao kaysa dati. May pagkain, inumin, isang lugar para matulog, at mga maliliit na babae na nagmamasid sa pagsikat at paglubog ng araw, at ilang walang hiyain na matatandang lalaki na nagmamalaki araw-araw. Gusto ko talaga ang kasalukuyang estado ng mga bagay. Sinusubukan mong makuha ang kinaroroonan ng kristal mula sa akin. Sa totoo lang, hindi. Ang Western Frontier ay may 5 kaharian, Wuxian, Lulan, Susen, Chang'o, at Shigang. Ang kristal ay nawala niya mismo. Paano natin ito mahahanap sa isang malaking lugar na may 5 kaharian? Pangalawa, walang sino man ang makatitiyak kung nabuksan na ang kristal, o kung ito ay nahulog na sa kamay ng mga dayuhang tribo ng 7 hilagang kaharian. Ito ay tinatakan ni Master, kaya dapat ay mahirap para sa iba na buksan, di ba? Tulad ng sinabi ni 4th Senior Brother, maaari mo bang garantyahan na tama ang lahat ng iyong mga paghuhusga? Walang mga absoluto sa mundong ito. Dahil ganoon, mas mabuti pang magtapat ka ng totoo. Hindi ka papahirapan ni Master. Ang iniisip mo na totoo, ay nagiging isang malisyosong kasinungalingan kapag umabot kay Master. Habang sinasabi ang mga salita, isang bahagyang senggal ang narinig mula sa labas ng Reflection Cave. 7th Senior Brother, at nagsalita pa ako para sa iyo. Paano mo naisip si Master ng ganyan? Kung hindi dahil kay Master, matagal ka ng patay. Junior Sister, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ikaw na mapagmagaling, nakakainis na tao. Nagkatinginan sina Zhu Honghong at si Wuya. Kahit si Junior Sister ay hindi ako naiintindihan. Umiling si Wuya, isa pa ang hindi magdudulot ng pagkakaiba, sanay na siya. Old Eighth, sabihin mo sa akin ang sitwasyon sa Evil Sky Pavilion. Magsimula tayo sa mga matatandang lalaki. Matapos maunawaan ang heavenly writing, naramdaman ni Lasho na ang kanyang pambihirang kapangyarihan ay halos puspos na, at medyo nagpahinga siya. Sa sinaunang balat ng tupa na mapa, maliban sa ilang mga lugar na malinaw na ipinapakita, ang iba pang mga lugar ay malabo pa rin, at walang makita. Ang balangkas ng lugar ng Wuxian Mountain, gayunpaman, ay mas malinaw kaysa dati. Maaari bang nakarating na si Yu Shangrong sa Wuxian Mountain? Binuksan niya ang system interface. Merit points, 44,200. Kulag pa siya ng higit sa 50,000 para makabili ng 100 Tribulation Insight.
Ang lottery draw na ito ay kumonsumo ng 50 merit points, at nakatanggap siya ng 10 reversal cards. Reversal cards. Sa wakas ay naunawaan ni Lasho. Mataas ang price rate ng system sa mga unang yugto, ngunit ngayon ay nagbibigay ito ng mga gantimpala batay sa mga pangangailangan ng host. Naglakas loob na gantimpalaan ako ng isang avatar. Gumawa si Lasho ng 20 sunod-sunod na draw ng sabay-sabay, lahat ay, salamat sa paglahok. Matagal na siyang hindi nakakakuha ng anumang disenteng bagay, lahat ay reversal cards. Bumili siya ng 2 lethal strike cards, tungkol sa iba, nagpa siyang kalimutan na lang. Wala sa mga ito ang tila kasing kaakit-akit ng lethal strike. Ang kasalukuyang, lethal strike card ay tunay na kanyang huling trump card. Habang pinag-iisipan ni Lasho ang kanyang susunod na hakbang, lumitaw si Zhao Yu sa labas ng East Pavilion, isang lumilipad na liham mula kay Jiang Aijian. Matandang senior, may 2 bagay na kailangang ipaliwanag. Ang bagay tungkol sa Nine Leaf sa palasyo na ipinag-utos mong imbestigahan sa akin ay may ilang mga lead. Tunay na mayroong isang tao sa palasyo na nagre-research ng Nine Leaf na bagay, ngunit ito ay palaging napakalihim, at hindi maaaring makisali ang aking mga tao. Sa kasalukuyan, alam lang namin na mayroong isang malaking nakatagong puwersa sa Divine Capital na gumagawa nito, at sila ay labis na maingat. Ang iyong paggalaw ng pag-anunsyo ng pagputol ng ginintuang lotus sa mundo ay marahil ay magagalit sa kanila ng husto. Ang mga matuwid na sekta ng mundo ay nagsisimula muli sa plano ng Demon Slaying Alliance. Dapat ay maging maingat ka, matandang senior. Ang paggalaw kasama si Li Jinyi sa lungsod ng Liang State, nasiyahan ka ba rito? Haha, ang lumilipad na liham na ito mula kay Jiang Aijian ay nagpapaalala sa disipulong ito ng ilang bagay. Nang ang disipulong ito ay nasa Imperial Palace, narinig ko ang mga tao na nagsasabi na ang kasalukuyang emperador ay hindi kailanman humahawak ng korte. Nang ang Empress Dowager ay malubhang nagkasakit, hindi ko nakita ang emperador. Kalaunan, narinig ko mula kay Uniquely na abala ang emperador sa mga mahahalagang gawain. Anong mahahalagang gawain ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa lungsod ng Liang State, o sa Empress Dowager? Tunay na mayroon siyang mas mahahalagang bagay.